Ang pangalan ko ay Eliza Reyes. Sa loob ng 30 taon, ang bahay na ito sa Forbes Park ang aking kaharian. Bawat sulok nito, bawat piraso ng muebles, ay may kwento ng pagmamahal, ng pamilya at ng mga pangarap na binuo namin ng aking yumaong asawa, si Carlos. Dito ko pinalaki ang aking kaisa-isang anak, si Marco. Akala ko, dito rin ako tatanda ng payapa na papaligiran ng aking mga apo. Pero isang Martes ng umaga, ang kaharian ko ay naging isang hawla. Ang tahanan ko ay naging entablado ng pinakamasakit na pagtataksil. Nakatayo ako sa sarili kong sala. Ang sala kung saan ko siya unang tinuruang maglakad. Ang sala kung saan namin ipinagdiriwang ang bawat Pasko. Pero sa umagang iyon, para akong isang estranghero, mas masahol pa. Para akong isang kasambahay na naghihintay ng utos mula sa mga bagong amo ng pamamahay. Ang mga bagong amo? Ang sarili kong anak na si Marco at ang kanyang asawang si Isabel. Inabot sa akin ni Isabel ang isang tasa ng kape. Isang magandang tasa mula pa sa set ng aking ina. Alam niya na paborito ko iyon. Ngumiti siya. Isang ngiti na kasing perpekto ng kanyang ayos, pero kasing lamig ng yelo. Sa likod ng mga matang iyon, walang paggalang, walang pagmamahal, tanging pagkainip at kasakiman. Para sa inyo po, Mama, sabi niya. Ang pagtawag niya sa akin ng Mama ay parang isang insulto, isang kasinungalingan. Tiningnan ko ang aking anak, si Marco, ang dugo ng aking dugo, ang laman ng aking laman. Nakaupo siya sa paboritong upuan ni Carlos, suot ang isang mamahaling suit na ako ang nagbayad. At tinitingnan ako na para bang ako ay isang lumang kasangkapan na kailangan ng itapon. Walang emosyon, walang awa. Ito ang tunay na kahulugan ng walang utang na loob. Isang anak na kinalimutan ang lahat ng sakripisyo ng isang ina. Isang anak na handang ipagpalit ang buhay ng nag-iisa niyang magulang para sa pera. Ang hiya, ang kahihiyan na gumapang sa buong pagkatao ko sa sandaling iyon, ay halos ikamatay ko. Ang makita ang sarili mong pamilya na tinitingnan ka bilang isang hadlang. Isang problema na kailangang solusyonan ay mas masakit pa sa sampal, mas masakit pa sa saksak. Ito ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa iyong kaluluwa. At ang hindi ko alam noon, ang kapeng hawak ko ay may tunay na lason. Sa loob ng 15 taon, mula nang pumanaw si Carlos, ako ang nagsilbing haligi at ilaw ng tahanan. Ako ang nag-iisang humarap sa lahat ng pagsubok. Pinatakbo ko ang aming negosyo, ang Reyes Manufacturing. Mula sa isang maliit na kumpanya, pinalago ko ito. Sa dugo, pawis at luha. Ginawa ko itong isang imperyo na nagkakahalaga ng 650 milyong piso. Ginawa ko ang lahat ng iyon para kanino? Para kay Marco. Para sa kanyang kinabukasan. Ibinigay ko sa kanila ni Isabel ang lahat. Isang magandang buhay, posisyon sa kumpanya, tiwala. Ang buong tiwala ko. Ako ang nagbabayad ng kanilang mga credit card. Ako ang nag-aproba ng kanilang mga budget. Ako ang nag-aasikaso para masigurong ang kanilang buhay ay komportable at walang problema. Pero sa kabila ng lahat, ano ang sukli nila? Isang pakiramdam na ako ay baliwala, walang pakialam, sa mga pulong ng pamilya para akong hangin na hindi nila nakikita. Sa mga hapunan, ang kanilang mga kwentuhan ay tungkol lamang sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga plano, sa kanilang mga ambisyon. Napapaligiran ako ng pamilya, pero ang totoo, ako ay nag-iisa. Ako ang reyna sa aking kaharian, pero ang trato nila sa akin ay isang alipin. Isang alipin na ang tanging silbi ay magbigay at magbigay hanggang sa wala nang maibigay. At sa umagang iyon, napagdesisyunan nila na oras na para kunin ang lahat. Habang hawak ko ang tasa ng kapeng may lason, habang pinapanood ko ang mga buwitre na nag-aabang sa aking pagbagsak, may isang anghel na kumilos, si Rosa. Ang aming kasambahay sa loob ng 20 taon. Si Rosa na tahimik lang palagi. Si Rosa na nakikita ang lahat pero hindi nagsasalita. Si Rosa na mas nakakakilala sa akin kaysa sa sarili kong anak. Sa isang iglap,
Hindi sinasadyang natabig niya ang aking kamay. Ang kape, ang lason, ay tumapon sa sahig. Sa gitna ng pagkataranta ni na Marco at Isabel, lumuhod si Rosa para magpunas. At sa ilalim ng kanilang mga mapanuring mata, bumulong siya sa akin. Isang bulong na nagligtas sa aking buhay. Huwag niyo pong inumin. Magtiwala lang po kayo sa akin. Sa sandaling iyon, nagising ako sa katotohanan. Akala ni na Marco at Isabel, ako ay isang mahinang matanda. Isang reyna na wala ng kapangyarihan. Isang pawn sa kanilang laro ng kasakiman. Ang hindi nila alam, ang aking lihim na yaman ay hindi pera. Ito ay katapatan. Ang pinakamaliit na piyesa sa kanilang laro, ang taong hindi nila pinapansin, ang babaeng tinatawag lang nilang katulong. Siya pala ang aking trump card, siya ang aking tagapagtanggol. Siya ang may hawak ng katotohanan na wawasak sa kanilang perpektong plano. Umalis ako sa bahay na iyon, nadala lamang ang aking bag. Sa isip ni na Marco at Isabel, talunan ako. Isang matandang pinalaya sa sarili niyang pamamahay. Pero hindi. Hindi ito simpleng paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pagbawi ng pera o ng kumpanya. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na kanilang tinapakan. Ang karangalan na kanilang dinungisan. Sinubukan nilang gawin akong biktima. Ngayon, makikita nila ang lakas ng isang ina na sinaktan. Bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang aral na hindi nila malilimutan habang sila ay nabubuhay. Isang kwento na magsisilbing babala sa lahat ng mga anak na walang utang na loob. Sinubukan nilang patahimikin ang aking boses. Ngayon, maririnig nila ang aking sigaw. I will not stay silent. Ito ang simula ng aking laban. At gusto kong samahan ninyo ako sa bawat hakbang. Kung naranasan niyo na bang maliitin, kung naranasan niyo ng magsakripisyo para sa mga taong binaliwala lang kayo, kung naniniwala kayo na ang katotohanan at katarungan ay laging mananaig, paki-like at share ang video na ito. At kwentuhan mo ako. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at sabihin ninyo sa akin saan kayo nanonood. Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang nararating ng kwento ng isang ina na bumangon mula sa pagtataksil para bawiin ang kanyang karangalan. Sundan ninyo ang aking istorya. Bumalik ako sa ospital na may bigat sa aking puso, ngunit may bakal sa aking kalooban. Ang Eliza na umalis kanina ay isang babaeng nalilito at natatakot. Ang Elizang bumalik ngayon ay isang ina na alam na ang katotohanan. Isang mandirigma na handa ng lumaban. Nadatnan ko si Marco sa waiting area, pero hindi na siya nag-iisa. May kasama na siyang isang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit at may dalang leather briefcase. Isang abogado. Agad-agad. Sa bilis ng pangyayari, nakakuha na siya ng abogado. Hindi ito kilos ng isang inosenteng tao. Ito ay kilos ng isang taong naghahanda para sa isang digmaan. Mama, salamat at bumalik ka na, sabi ni Marco. Tumatayo. Ito po si Attorney Davidson, ang abogado ng ating pamilya. Naisip ko po na kailangan natin ng legal na representasyon dahil sa nangyari kay Isabel. Inilahad ni Attorney Davidson ang kanyang kamay. May isang pekeng ngiti sa kanyang mga labi. Mrs. Reyes, ikinalulungkot ko po na sa ganitong pagkakataon tayo nagkakilala. Tinawagan po ako ni Marco dahil nag-aalala siya na baka may sumubok na isisi sa inyong pamilya ang nangyari kay Isabel. Ang kapal. Ang kapal ng kanilang mga mukha. Sila pa ang nag-aalala na baka sila ang masisi. Sila na ang nagplano ng lahat. Sila ang may kasalanan. Bakit naman may maninisi sa atin? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may talim. Gusto kong marinig kung paano nila lalaruin ang kwentong ito. Well, maingat na sabi ng abogado, kung mapatunayan po ng mga pulis na sinadyang lasunin si Isabel, titingnan po nila ang lahat ng taong naroon. Dahil nangyari po ito sa inyong bahay, sa isang pulong ng pamilya, lahat po kayo ay maaaring ituring na suspek. Isang matalinong hakbang. Sa pagkuha agad ng abogado, gumagawa na sila ng isang naratibo. Isang kwento kung saan ang kanilang pamilya ay biktima ng isang maling investigasyon sa halip na sila ang mga salarin sa isang tangkang pagpatay. Kung ganoon, sabi ko,
Dapat lang na maging handa tayong lahat na sagutin ang kanilang mga tanong. Nang matapat. Nagkatinginan si Marco at ang kanyang abogado. Isang mabilis na sulyap na nagsasabi sa akin na handa na ang kanilang bersyon ng katapatan. At doon, bumalik ang doktor. Ang kanyang mukha ay mas seryoso pa kaysa kanina. Dinala niya kami sa isang maliit na silid. Mr. and Mrs. Reyes, sabi niya, ang asawa niyo po ay nalason ng arsenic. Isang malaking dosis na maaaring ikamatay niya kung hindi siya nadala agad dito. Naabisuhan na po ang mga pulis. Arsenic. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Namutla ang mukha ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling matatag. Isang pag-arte na kahanga-hanga. Arsenic? Paano pong nangyari iyon? Pagkaalis namin sa silid, agad na bumaling si Marco sa kanyang abogado. Anong gagawin natin ngayon? Ngunit ang abogado ay sa akin nakatingin. Mrs. Reyes, may ideya po ba kayo kung paano nagkaroon ng arsenic sa nainom ng inyong manugang? Isang pagsubok, sinusubukan nila kung gaano kalaki ang aking nalalaman. Kung gaano kalaki ang maaaring sinabi ni Rosa sa akin. Kung ako ba ay magiging isang problema sa kanilang perpektong kwento. Wala akong ideya, kalmado kong sagot. Pero sigurado ako na malalaman din ng mga pulis ang katotohanan. At malalaman nga nila. Sa mga sandaling iyon, marahil ay kausap na ni Rosa ang mga investigador. Ipinapakita na sa kanila ang mga litrato, ang notebook, ang mga ebidensya na gigiba sa anumang kasinungalingan na inihanda ni Marco at ng kanyang abogado. Tumunog ang telepono ni Marco. Lumayo siya para sagutin ito. Hindi ko marinig ang mga sinasabi, ngunit nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pag-aalala, naging panik. At pagkatapos ay naging matinding galit. Nang ibaba niya ang tawag, humarap siya sa abogado, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. May problema tayo. Ano yon? Inaresto ng mga pulis si Rosa para sa tangkang pagpatay. Tumango ang abogado. Inaasahan ko na yan. Palaging isisisi sa mga katulong. Sila ang pinakamadaling pagbintangan kapag lason ang pinag-uusapan. Ngunit alam ko ang totoo. Hindi inaresto si Rosa dahil siya ang madaling pagbintangan. Inaresto siya dahil nalaman ni Marco na nagpunta na siya sa pulis. Ito ang desperadong hakbang ni Marco para patahimikin ang nag-iisang saksi na makakapagpatunay sa kanilang krimen. Ang hindi alam ni Marco, si Rosa ay mas matalino kaysa sa kanya. Ang hindi niya alam, si Rosa ay gumawa ng mga kopya ng lahat at malapit na niyang malaman na ang kanyang perpektong plano ay siya na ngayong ebidensya na wawasak sa kanyang buhay. Dumiretso ako sa istasyon ng pulisya. Doon, ipinakilala ako kay Detective Ana Cruz. Isang babaeng may matalas na mata at isang pasensya na hinubog ng maraming taon ng pakikinig sa mga kasinungalingan. Detective, sabi ko, bago tayo magsimula, kailangan ninyong malaman. Si Rosa Martinez ay inosente. Sa katunayan, iniligtas niya ang buhay naming dalawa kaninang umaga. Sa sumunod na oras, ikinuwento ko ang lahat. Ang kape, ang babala ni Rosa, ang pagbagsak ni Isabel. Nakinig si Detective Cruz. Mrs. Reyes, sabi niya, ang kwento ninyo ay tumutugma sa kwento ni Rosa Martinez at nagbigay siya sa amin ng malawak na dokumentasyon. Anong klaseng dokumentasyon? Mga litrato, mga detalyadong tala, at mga audio recording ng mga pag-uusap ng inyong anak at manugang. Napatigil ako. Mga recording. Mrs. Reyes, kung totoo ang lahat ng naidokumento ni Rosa, matagal na po kayong biktima ng tangkang pagpatay. Doon ko naramdaman ang panginginig ng aking mga kamay. Ang marinig ito mula sa isang awtoridad, ginawa nitong mas totoo ang lahat. Sa loob ng maraming buwan, dahan-dahan nila akong nilalason, habang ako ay nagtitiwala sa kanila. Mayroon pa, sabi ni Detective Cruz. Kumuha siya ng warrant para halughugin ang bahay at opisina ng aking anak. At ang kanilang mga natuklasan ay mas masahol pa kaysa sa aking inaakala. Ipinakita niya sa akin ang mga litrato, mga life insurance policy na kinuha ni Marco para sa akin na nagkakahalaga ng $5 milyong.
o 275 milyong piso. Lahat ay kinuha sa loob lamang ng nakaraang taon. Mga bank record na nagpapakita ng regular na paglipat ng pera mula sa mga account ng aming kumpanya papunta sa personal na account ni Marco. At ang pinakamatindi, isang maliit na bote na may lamang malinaw na likido. Natagpuan ito sa desk ni Isabel. Kinumpirma ng laboratorio. Ito ay purong arsenic. Ito na iyon. Ang sandata na ginamit nila laban sa akin. Ang dami ng inilagay nila sa kape ninyo kaninang umaga, paliwanag ng detective, ay ang huling dosis na sana, ang final dose. Ang silid ay tila lumamig. Ano na po ang mangyayari ngayon? Tanong ko. Aarestuhin namin ang inyong anak at formal na sasampahan ng kaso ang inyong manugang. Sa mga ebidensya ni Rosa at sa mga nahanap namin, mayroon kaming sapat na kaso. At doon, sa harap ng isang estranghero, bumuhos ang aking mga luha. Ang alaala ng aking anak bilang isang paslit, isang batang lalaki na nangakong aalagaan ako, ay bumalik. Paano siya naging ganito? Kailan siya naging isang halimaw? Bago ako umalis, pinayuhan ako ni Detective Cruz na huwag munang umuwi. Ang aking bahay ay isa ng crime scene. At hindi na ito ligtas para sa akin. Mula sa istasyon ng pulisya, nag-check-in ako sa isang suite sa Shangri-La. Isang lugar na walang alaala. Isang lugar kung saan maaari akong mag-isip. Sa gabing iyon, tumawag si Marco. Ang kanyang boses ay puno ng panik. Ngunit nang sabihin ko sa kanya na alam ko na ang lahat nagbago ito. Naging malamig, naging mapagbanta. Wala kang mapapatunayan, ma, sabi niya. Kung may mukhang guilty dito, ikaw iyon. Ibinaba ko ang telepono. Kinabukasan, gumising ako sa isang katok sa pinto. Si Detective Cruz may dalang dyaryo. At sa front page, ang larawan ng aking anak, si ang pagkahilo ko ay lalong lumalala. Ang mga salita nila ay parang ugong na lang ng bubuyog sa aking tainga. Ang mga mukha nila, ang mukha ng sarili kong anak at manugang, ay nagsisimulang lumabo. May mali. Mayroong napakasamang nangyayari sa akin. Teka, sabi ko, at ang sarili kong boses ay parang banyaga sa aking pandinig. Hindi ko pwedeng pirmahan ito ngayon. Kailangan kong basahin muna ito ng maigi. Iyon ang sinabi ng isip ko. Ngunit ang aking katawan ay sumusuko na. Siyempre po, tita, mabilis na sagot ni Isabel, at sa isang iglap, nakatayo na siya. Ang kanyang anino ay tila bumabalot sa akin. Pero siguro po, ubusin niyo na muna ang kape ninyo. Medyo maputla po kayo. Ang mga salitang iyon, ubusin niyo na muna ang kape ninyo. Ang mga salitang iyon ay parang isang hatol, isang utos, isang hudyat na dapat nang tapusin ang lahat. At doon lumitaw ang aking anghel na tagapagligtas. Si Rosa. Lumapit siya sa aking tabi. May dalang tray ng mga kubyertos na malinis na, mga kubyertos na hindi naman namin kailangan sa sandaling iyon. Ang kanyang presensya ay tila isang pagkakamali, isang bagay na wala sa lugar. Ngunit ngayon, alam ko na, ang bawat kilos niya ay may dahilan. Habang inilalapag niya ang tray sa mesang katabi ko, bigla siyang natalisod. Isang pagkatalisod na perpekto ang tiyempo. Upang hindi siya tuluyang bumagsak, sumandal siya sa aking braso. At sa paggalaw na yon, ang aking tasa, ang tasa ng kapeng may lason, ay tumagilid. Ang natitirang maitim na likido ay tumapon sa aking damit, sa sahig, at kumalat sa mamahaling Persian rug. Isang saglit ng katahimikan. Naku po, Ma'am Eliza, pasensya na po. Bulalas ni Rosa at ang kanyang boses ay nanginginig. Puno ng emosyon na higit pa sa dulot ng isang simpleng aksidente. Lumuhod siya sa aking paanan, hawak ang isang pamunas. At sa ilalim ng nag-aalab na tingin ni Marco at Isabel, tumingin siya diretso sa aking mga mata. Ang kanyang mga labi ay halos hindi gumalaw, ngunit ang kanyang mga salita ay kasing linaw ng kristal. Isang bulong na para lamang sa akin. Isang bulong na nagligtas sa aking buhay. Huwag na po kayong iinom niyan. Magtiwala lang po kayo sa akin. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking buong katawan. Hindi ito dahil sa basang damit. Ito ay dahil sa kanyang mga salita. Magtiwala,
Magtiwala lang po kayo sa akin. Sa loob ng 20 taon ng kanyang paninilbihan, hindi ko kailanman nakita si Rosa na naging clumsy. Hindi kailanman. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa paghawak ng mga antigo, ng mga babasaging porselana. Ang kanyang bawat kilos ay maingat at tumpak. Ang pagkatalisod na iyon, hindi iyon aksidente. Iyon ay sinadya, si Rosa. Rosa, bakit ba ang lampa-lampa mo ngayon? Sigaw ni Isabel, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagkabitak sa kanyang perpektong maskara. Ang kanyang boses ay matinis, puno ng galit at pagkabigo. Alam mo bang isang set iyan? Alam mo kung gaano kahalaga kay Tita Eliza ang mga tasang iyan. Ang kanyang pag-aalala ay hindi para sa akin, hindi para sa tasa. Ang kanyang galit ay dahil sa natapong lason, dahil sa planong hindi nagtagumpay. Okay lang, Isabel, aksidente lang, sabi ko, at habang sinasabi ko iyon, ang aking isip ay nagsisimula ng gumana. Ang pagkahilo ay naroon pa rin, ngunit ang babala ni Rosa ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Gumising ang aking mga instinct, ang mga instinct na natutunan ko sa loob ng maraming taon sa mundo ng negosyo. Agad na kumilos si Isabel. Ang kanyang pagkabigo ay napalitan ng isang bagong plano. Kinuha niya ang kanyang sariling tasa ng kape. Heto tita, hayaan niyo pong ibahagi ko ang sa akin. Halos hindi pa po kayo nakakainom at alam niyo naman po, nahihilo kayo kapag wala kayong kape sa umaga. Magsasalin na sana siya ng kape mula sa kanyang tasa papunta sa isang bagong tasa para sa akin. Nang muling kumilos si Rosa. Mula sa kanyang pagkakaupo sa sahig, tumayo siya. At sa kanyang pagtayo, muli siyang natalisod. Sa pagkakataong ito, ang kanyang braso ay direktang bumangga sa braso ni Isabel. Splash! Ang kape ni Isabel, ang lason na nakalaan para sa akin, ay tumapon sa lahat ng dako, sa mesa, sa sahig, at sa ibabaw ng makapal na salansan ng mga legal na dokumento na inihanda nila para sa aking pagpirma. Ang itim na likido ay kumalat sa mga papel, binubura ang mga salita, sinisira ang kanilang perpektong kasunduan. Rosa! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Marco. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ano ba talaga ang problema mo ngayon? Pasensya na po, Sir Marco. Pasensya na po, sabi ni Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ngunit nang magtama muli ang aming mga mata, ang nakita ko sa kanya ay hindi takot. Ito ay tagumpay. Ito ay ginhawa. Nagtagumpay siya. 2 beses, sa gitna ng kaguluhan, sa paglilinis ng pangalawang natapong kape. Napansin kong si Isabel ay hindi kumikibo. Napakatahimik niya. Nakatitig lang siya sa mga basang papel, sa mga mantsa ng kape. Ang kanyang mukha ay hindi ko mabasa. Pagkabigo? Galit? O takot? Nang mag-angat siya ng tingin at makita niyang nakatingin ako sa kanya, pilit siyang ngumiti. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Naku, ang laking gulo naman nito, sabi niya, sabay tawa na halatang pilit. Siguro, ipagpaliban na lang muna natin ang pulong na ito hanggat hindi tayo nakakakuha ng mga bagong kopya ng dokumento. Iyon ang gusto niyang mangyari, ang i-reset ang lahat, ang subukan muli sa ibang araw. Ngunit ang isip ko ay malinaw na ngayon. Hindi, sabi ko. At ang aking boses ay matatag na ikinagulat nilang dalawa at maging ako. Sa tingin ko, gusto kong makita ang mga papel na iyan ngayon din, kahit na may mantsa ng kape. Habang inaabot ko ang mga basang dokumento, pinagmasdan kong mabuti si Isabel, ang kanyang reaksyon. Mayroong isang tensyon sa kanyang mga balikat na wala doon kanina. Tila siya ay nabigo. Nabigo na hindi namin ipinagpaliban ng pulong. Bakit? Dahil ba ang lason sa aking katawan ay may oras? Kailangan bang mapirmahan ang mga papel bago ako tuluyang bumagsak? Siyempre po, Mama, sabi ni Marco. Ngunit narinig ko ang pag-aatubili sa kanyang boses. Kahit na medyo mahirap nang basahin ngayon. Sinimulan kong suriin ang mga dokumento. Ang aking paningin ay medyo malabo pa rin
dahil sa epekto ng kung anumang ipinainom nila sa akin, ngunit pilit kong binasa ang mga nakasulat. Habang ginagawa ko iyon, napansin kong si Rosa ay nasa loob pa rin ng silid. Nagpapanggap siyang nag-aayos ng mga libro sa estante, ngunit malinaw na nakikinig siya sa bawat salita. Doon, nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Inabot ni Isabel ang takure ng kape na dala niya, marahil upang muling punuin ang kanyang tasa. Ngunit habang hawak niya ito, nakita ko ito. Malinaw na malinaw. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi ito isang bahagyang panginginig. Ito ay isang malakas na panginginig na halos hindi niya mahawakan ng maayos ang takure. Si Isabel na palaging kalmado. Si Isabel na kayang humarap sa mga high-pressure business meetings nang hindi man lang pinagpapawisan. Ngayon, nanginginig siya na parang isang dahon sa malakas na hangin. Isabel, ayos ka lang ba? Tanong ko, at sa sandaling iyon, mayroong tunay na pag-aalala sa aking boses sa kabila ng aking lumalaking hinala. Oo, tita, ayos lang ako, mabilis niyang sagot, at ibinaba niya ang takure nang hindi nagsasalin ng kape. Medyo pagod lang siguro? Ngunit habang pinagmamasdan ko siya, napansin kong ang kanyang mukha ay nagsisimulang mamula. Ang kanyang mga mata, tila nahihirapan siyang magpokus. Napaupo siya ng mabigat sa sofa, ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang noo. Parang kailangan ko munang mahiga saglit, sabi niya, at ang kanyang boses ay mahina at tila nagmumula sa malayo. Agad na lumapit si Marco sa kanyang tabi. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nasa asawa na. Honey, anong problema? Anong nangyayari sa iyo? Tatawag ba ako ng doktor? Sinubukan ni Isabel na tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila walang lakas. Bumagsak siya pabalik sa sofa. Ang kanyang balat na kanina'y namumula, ngayon ay napakapuputla na at basa ng pawis. Ang weird ng pakiramdam ko, bulong niya. Parang umiikot ang lahat. At sa sandaling iyon, humakbang si Rosa. Mula sa pagiging isang anino sa gilid ng silid, siya ngayon ang nasa sentro. Tumingin ako sa kanyang mga mata at alam ko na. Alam niya kung ano ang nangyayari. Ma'am Isabel, sabi ni Rosa, at ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Kailan po kayo huling kumain ngayong araw? Nag-almusal ako, sagot ni Isabel, ngunit ang kanyang mga salita ay nauutal na. Nahihilo ako. Bigla, nanigas ang kanyang katawan. At pagkatapos, nagsimula siyang mangisay. Hindi ito tulad ng nakikita sa mga pelikula. Walang drama, walang arte. Ito ay totoo. Ito ay nakakatakot. Ang kanyang katawan ay nanginginig at nagkakandakuba ng walang kontrol habang yakap siya ni Marco na sumisigaw ng kanyang pangalan. Tumawag kayo ng 911. Iyon lang ang mga salitang lumabas sa aking bibig kahit na ang sarili kong boses ay parang hindi sa akin. Habang abala si Marco sa pagdial sa telepono, ang aking mga mata ay napako kay Rosa. Nakatayo lang siya doon, perpektong tahimik. Pinapanood ang lahat, at ang ekspresyon sa kanyang mukha, hindi ito pagkabigla o takot. Ito ay isang uri ng malagim na kasiyahan, isang uri ng katarungan. At doon, habang ang tunog ng sirena ay nagsisimulang marinig sa di kalayuan, habang ang katawan ni Isabel ay patuloy na nanginginig dahil sa kung anumang lason na dumadaloy sa kanyang sistema. Doon ko tuluyang napagtanto ang lahat. Ang kape na iniinom ko kanina, ang kape na sadyang tinapon ni Rosa, ay para sa akin. Ang babaeng nangingisay sa aking sofa, ang babaeng sumubok na patayin ako, ay nalason ng kanyang sariling sandata. At ang nag-iisang tasa na naiinom niya ay ang tasa na sinubukan niyang ibahagi sa akin. Ang biyahe papuntang Makati Medical Center ay parang walang katapusan. Nakaupo ako sa tabi ni Marco sa ambulansya, pinapanood ang mga paramedic na nag-aasikaso kay Isabel. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng abo. Si Marco ay hawak ang kamay ng kanyang asawa. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Magiging okay ka lang, baby. Magiging maayos ka rin." Ngunit may napansin ako, isang bagay na mas nagpakilabot sa akin kaysa sa kondisyon ni Isabel. Ang kanyang boses, kulang sa tunay na panik. Mayroong pag-aalala
Oo. Ngunit ito ay parang isang aktor na nagde-deliver ng kanyang linya. Hindi ito ang boses ng isang asawang nag-aalala para sa buhay ng kanyang kabiyak. Habang nasa ospital, isinugod si Isabel sa emergency room. Kami ni Marco ay dinala sa isang waiting area na amoy siawduji at takot. Doon, sinabi ng doktor na ang mga sintomas ni Isabel ay nagpapahiwatig ng toxic ingestion, paglason. Pagkaalis ng doktor, agad na kinuha ni Marco ang kanyang telepono. "Tatawagan ko si Rosa," sabi niya sa akin, "para ipaayos ang gulo sa bahay bago dumating ang mga pulis." "Huwag," mahinahon kong sabi. "Hayaan natin ang lahat kung anuman iyon." Tumingin siya sa akin ng masama. "Bakit?" "Dahil kung may sumubok na lasunin si Isabel," sagot ko, "ang ebidensya ang makakatulong sa kanila para malaman kung sino ang gumawa nito." Nakita ko ang isang kislap sa kanyang mga mata. Pagkalkula. "Sa tingin mo, may sadyang lumason sa kanya?" "Sa tingin ko," sabi ko, "hindi tayo dapat gumawa ng anumang hula hanggang malaman natin ang lahat." Ngunit sa isip ko, ang aking hula ay buo na. Nang magpaalam ako na pupunta sa banyo, lumabas ako ng ospital at tinawagan si Rosa. Sumagot siya agad na para bang naghihintay siya sa aking tawag. "Ma'am Eliza, kamusta po si Ma'am Isabel?" Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. "Buhay siya, Rosa," sabi ko. "Salamat sa kape na dinala niya kaninang umaga." Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, nagsalita si Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig at halos pabulong. "Ma'am, kailangan niyo pong malaman ang isang bagay. Mga bagay na nakikita ko, mga bagay na dapat ay sinabi ko na sa inyo noon pa." "Anong mga bagay, Rosa? Pwede po ba tayong magkita sa isang lugar na pribado?" Tanong niya. "Hindi po sa bahay. Sinabi po ni Sir Marco na tatanggalin niya ako sa trabaho dahil sa nangyari kanina. Sa tingin ko po, hindi ligtas na mag-usap tayo doon." Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Nagkita kami sa isang maliit na kapihan, ilang block mula sa ospital. Ang mukha ni Rosa ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. "Dapat po ay sinabi ko na sa inyo noon pa," sabi niya, "nang hindi na nagpapaligoy-ligoy pa. Pero noong una po, hindi ako sigurado. At pagkatapos, natakot po ako na baka hindi kayo maniwala sa akin. Sabihin mo sa akin ngayon, Rosa." Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na notebook at ipinatong ito sa mesa sa pagitan namin. Binuklat niya ito at nakita ko ang mga pahina na puno ng kanyang maayos na sulat kamay. Mga petsa, mga oras, at mga detalyadong obserbasyon. Sinimulan ko pong isulat ang mga ito 3 buwan na ang nakalipas, paliwanag niya. Noong una kong mapansin ang kakaibang ginagawa ni Ma'am Isabel. Tuwing umaga po, umiinom kayo ng kape sa sala habang nagbabasa ng dyaryo. Sa loob ng 20 taon, ako po ang naghahanda ng kapeng iyon. Ngunit 3 buwan na ang nakalipas, nagsimulang dumating ng maaga si Ma'am Isabel, lalo na sa mga araw na mayroon kayong mga business meeting. Naalala ko ang mga maagang pagbisitang iyon. Palagi niyang sinasabi na gusto niyang tumulong sa paghahanda at madalas siya ang nag-aasikaso sa paghahain ng kape. Noong una po, akala ko ay matulungin lang siya, patuloy ni Rosa habang binubuklat ang mga pahina. Pero napansin ko po na sa mga umagang iyon, palagi kayong nakakaramdam ng sakit, hilo, pagduduwal, panghihina. Sabi niyo po ay dahil lang sa stress sa trabaho. Pero nangyayari lang po ito kapag si Ma'am Isabel ang humahawak ng kape ninyo. Ipinakita niya sa akin ang isang pahina na puno ng mga petsa at mga sintomas. 3 buwan ng maingat na pagmamasid na nakatala sa tumpak na sulat kamay ni Rosa. Kaya sinimulan ko po siyang bantayan ng mas maigi. Isang umaga, mga 6 na linggo na po ang nakalipas, nagpanggap akong abala sa pantry. Pero nakikita ko po siya sa kusina. Mayroon po siyang isang maliit na bote ng malinaw na likido at nagpatak po siya ng ilan sa kape ninyo bago niya ito hinalo. Ang aking sikmura ay bumaliktad, 6 na linggo. 6 na linggo ng sistematikong paglason. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon, Rosa? Tanong ko, ang aking boses ay basag.
Dahil natakot po ako, pag-amin niya, at ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pinagbantaan na po ako ni Sir Marco ng 2 beses na tatanggalin sa trabaho. Sinabi niya na masyado daw po akong mausisa. Natakot po ako na kung akusahan ko ang asawa niya ng walang matibay na ebidensya, hindi lang niya ako tatanggalin. Baka kung ano pa ang gawin niya para hindi na ako makapagtrabaho kahit saan. Kaya nag-ipon ka ng ebidensya. Nag-ipon po ako ng mga tala at kumuha po ako ng mga litrato. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang serye ng mga larawan. Si Isabel sa kusina. Si Isabel na may dinudukot sa kanyang bag. Si Isabel na nakatayo sa ibabaw ng aking tasa ng kape na may hawak na isang bagay. Si Isabel na hinahalo ang kape, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Kaninang umaga po, patuloy ni Rosa, nakita ko siyang naglagay ng mas maraming patak kaysa karaniwan. Mas marami po. At narinig ko po sila sa telepono na nag-uusap na matatapos na ang lahat ngayon. Alam ko po na kung anuman ang plano nila, mas malala ito kaysa sa karaniwang pagkahilo. Hindi ko po hahayaang patayin kanila, Ma'am Eliza. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kamay na nagligtas sa aking buhay. Salamat, Rosa. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Mayroon pa po, Ma'am, sabi niya. Mga bagay na nalaman ko tungkol kay Sir Marco. Binuklat niya ang notebook sa ibang seksyon. Nakikipagkita po siya sa mga abogado para baguhin ang inyong huling habilin. Kumuha po siya ng mga life insurance policy sa inyo na hindi ninyo alam. At naglilipat po siya ng pera mula sa mga account ng negosyo papunta sa mga personal na account na siya lang ang may access. Magkano? Sa nakita ko po sa mga papeles na iniwan niya sa study, hindi bababa sa 10 milyong piso sa nakalipas na 6 na buwan. Pakahigit pa. 10 milyong piso, ang kataksilan ay mas malalim pa kaysa sa inaasahan ko. Hindi lang niya ako hinihintay na mamatay. Aktibo niyang pinaplano ang aking pagpatay habang ninanakawan ang kumpanyang mamanahin din naman niya. Ang aking mundo, ang mundong akala ko ay perpekto, ay gumuho sa isang iglap. Ang larawan sa front page ng dyaryo ay isang imahe na habambuhay na masusunog sa aking alaala. Ang aking anak, si Marco, na nakaposas, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at kahihiyan habang iginigiya siya ng mga pulis. Ang headline ay sumisigaw, lokal na negosyante inaresto sa planong paglason sa asawa. Mali sila, hindi ang asawa, dapat ay ang ina. Ngunit sa puntong iyon, ang detalye ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanan na lumalabas na. Ipinaliwanag sa akin ni Detective Cruz na si Marco ay kinasuhan hindi lang ng isa, kundi ng napakaraming krimen. Conspiracy to commit murder, attempted murder, embezzlement, at insurance fraud na nagkakahalaga ng 275 milyong piso. Si Isabel, kahit na nasa ospital, ay formal na ring kinasuhan. At si Rosa ay malaya na. Lahat ng kaso laban sa kanya ay ibinasura. Ang hustisya ay nagsisimula ng gumulong. Ngunit ang tunay na bigat ng katotohanan ay hindi ko pa pala lubusang nararamdaman. Hanggang sa 1 linggo pagkatapos ng pag-aresto kay Marco, ipinatawag ako sa opisina ng taga-usig, si Fiscal Sullivan. Isang babaeng matalino at may matibay na paninindigan. Ang kanyang opisina ay simple lang, puno ng mga folder at libro ng batas. Ngunit sa araw na iyon, ito ay naging isang silid ng pagpapahirap para sa aking kaluluwa. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay may isang maliit na speaker. Mrs. Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit seryoso. Alam ko pong mahirap ito, pero kailangan ninyong marinig ang mga ebidensyang ito. Ito po ang mga audio recording na nakuha ni Rosa. Tumango ako, hindi nagtitiwala sa sarili kong boses. Huminga ako ng malalim at pinindot niya ang play button. Ang unang maririnig ay ang boses ng aking anak. Ang boses na dati ay nagpapatahan sa akin. Ang boses na dati ay nagsasabi ng, I love you, ma. Ngayon, ang boses na iyon ay naglalaman ng lason. Nagiging kahina-hinala na ang matanda, sabi ni Marco sa recording, malinaw at walang pag-aalinlangan.
Palaging binabantayan ni Rosa si Isabel sa kusina. At tinanong ako ni Mama kahapon kung sa tingin ko daw ba ay iba ang lasa ng kanyang kape. Ang aking paghinga ay biglang bumigat. Naalala ko ang araw na iyon. Isang simpleng tanong na binaliwala ko lang. Sumunod ang tawa ni Isabel. Isang tawa na magaan, musikal, na parabang pinag-uusapan lang nila ang panahon at hindi ang pagpaplano ng isang pagpatay. "Huwag kang mag-alala, baby," sabi niya. "Malapit na tayong matapos. 1 linggo pa, siguro 2, at hihina na siya ng husto para magtanong pa ng kahit ano. Pagkatapos, ibibigay na natin ang huling dosis at magmumukha lang na inatake siya sa puso dahil sa stress." Ipinikit ko ang aking mga mata, ngunit hindi ko mapigilan ang tunog. Ang boses ng aking manugang na may kaswal na kalupitan habang tinatalakay ang aking kamatayan. "Sigurado ka ba na hindi lalabas sa autopsy ang arsenic?" tanong ni Marco. Ang kanyang tanong ay hindi dahil sa konsensya. Ito ay dahil sa takot na mahuli. "Kung hindi nila partikular na hahanapin, hindi," sagot ni Isabel. "At bakit naman nila hahanapin? Siya ay 64 na. Stress sa kumpanya. May mga problema na sa kalusugan. Magmumukha itong natural." Pinatay ni Fiscal Sullivan ang recording. Ang katahimikan sa opisina ay nakakabingi. "Mrs. Reyes," sabi niya, "ang recording na iyan ay kinuha 6 na araw bago ang insidente sa kape." Tumangulang ako. Si Rosa, ang aking matapang na si Rosa, ay nagsuot pala ng wire sa loob ng mahigit 1 buwan. Isang simpleng kasambahay na nagsasagawa ng sarili niyang investigasyon. "Mayroon pa," sabi ng piskal. "Mayroon daw 8 recording sa kabuuan. At sa bawat isa, mas lalong lumalabas ang kanilang kasamaan." Pinatugtog niya ang isa pa. "Hindi na ako makapaghintay na mawala ang matandang iyan," sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkainis. "Alam mo ba, kinuwestiyon niya ako kanina tungkol sa quarterly reports na para bang magnanakaw ako sa kumpanya." Sumunod ang tawa ni Marco. "Nakakatawa, ano? Isinasaalang-alang na nakapaglipat na tayo ng mahigit 17 milyong piso mula sa mga operating accounts." 17 milyon. Mas malaki pa sa unang sinabi ni Rosa. Hindi lang nila ako nilalason. Hinuhut-hut din nila ang kumpanyang binuo namin ni Carlos. Ang kumpanyang para rin sana sa kanila. At ang kanilang mga plano. "Pagkaalis niya," sabi ni Marco, "pwede na nating i-streamline ang lahat. Tanggalin ang kalahati ng mga empleyado. Ilipat ang operasyon sa ibang bansa. Ibenta ang mga lupa. Mas malaki ang halaga ng negosyong iyan kung pagpipira-pirasuhin." "At si Rosa," dagdag ni Isabel, "siya ang unang-unang aalisin. Ayoko ng paraan ng pagtingin niya sa akin, na para bang may alam siya." Si Rosa. "Ang taong nagligtas sa aking buhay. Ang una nilang tatanggalin sa sandaling ako ay mamatay. Hindi ko na napigilan. Isang hikbi ang kumawala sa akin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit." Ang lalim ng kanilang pagtataksil ay parang isang bangin na walang katapusan. Pero mayroon pang isa, ang pinakamasakit sa lahat. Ang huling recording. Kinuha ito sa mismong umaga ng insidente. "Sigurado ka ba sa dosis?" tanong ni Marco. "Oo naman," sagot ni Isabel. "Kinakalkula ko ito batay sa kasalukuyang level ng lason sa katawan niya. Ang dami na ito, magdudulot ito ng cardiac arrest sa loob ng 2 oras. 2 oras. Ganoon kabilis nila plinano ang aking pagpanaw. At sigurado kang hindi ito matutuklasan? Sa oras na maisipan nilang suriin kung may arsenic, sapat na itong na-metabolize para magmukhang natural causes. Atake sa puso sa isang matandang may problema sa kalusugan, kaso sarado. At pagkatapos, "Mahal kita, Isabel," sabi ni Marco. "Mahal ko kung gaano ka katalino, kung paano mo naiisip ang lahat." "Mahal din kita, baby," sagot ni Isabel. Pagkatapos ng araw na ito, hindi na natin kailangang mag-alala pa tungkol sa pera. Hindi na natin kailangang magpanggap na nag-aalala tayo sa boring mong ina at sa kanyang mahalagang kumpanya. Natapos ang recording at sa katahimikan naintindihan ko. Hindi lang nila ako gustong patayin. Kinamumuhian nila ako. Bawat ngiti, bawat yakap,
Bawat mahal ka namin, ma. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ipinakita rin sa akin ni Fiscal Sullivan ang isang photocopy, isang dokumento na sulat kamay ni Isabel, isang timeline, isang talaan ng aking paghina. Bawat linggo, nakasulat ang inaasahang sintomas. Linggo 1-2, pagkapagod, bahagyang pagduduwal. Linggo 3-4, paghina, problema sa panunaw. Linggo 56, pagkalito, pagkahilo. Ito ay nagpatuloy hanggang sa linggo 12. Ang huling linya, final dose, inaasahang cardiac event sa loob ng 24-48 oras. Pinapanood nila ako na parang isang eksperimento sa laboratorio. Bago ako umalis, sinabi ni Fiscal Sullivan na ang abogado ni Isabel ay humihingi ng plea deal. Handa raw siyang tumestigo laban kay Marco kapalit ng mas mababang sentensya. At ang kwento niya? Si Marco daw ang utak ng lahat. Siya raw ay biktima lang. Ang kapal. Kahit na nakaharap na sa habambuhay na pagkakakulong, sinusubukan pa rin niyang manipulahin ang sistema. Huwag, matigas kong sabi. Hindi siya biktima. Siya ay kasabwat. Dapat niyang harapin ang buong kabayaran sa kanyang ginawa. Umalis ako sa opisinang iyon na may bigat sa dibdib, ngunit may apoy sa aking mga mata. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. 6 na buwan ang lumipas. Ang araw ng paglilitis, ang korte ng Makati ay puno ng mga tao, mga reporter, mga usisero, at ilang mga tapat na empleyado mula sa aking kumpanya na naroon upang magpakita ng kanilang suporta. Nang pumasok si Marco sa courtroom, nakaposas at nakasuot ng orange na jumpsuit, halos hindi ko siya nakilala. Ang aking matikas na anak ay mukhang pagod, payat at talunan. Si Isabel naman, na pumasok ng hiwalay, ay simple lang. Ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng takot. Hindi man lang siya tumingin sa aking direksyon. Ang babaeng ngumingiti habang nilalason ako ay hindi man lang makatingin sa aking mga mata ngayon. Sinimulan ng kanyang abogado, si Jonathan Blackwood, ang kanyang pambungad na pananalita. Ang kanyang stratehiya ay malinaw. Mga ginang at ginoo ng hurado, sabi niya. Ito ay isang kaso ng isang problemadong binatang lalaki na nahulog sa impluwensya ng isang mapanlinlang na babae. Pinipinta niya si Marco bilang isang biktima, isang mahinang lalaki na naimpluwensyahan ng kanyang asawa. Tiningnan ko si Marco. Walang hiya, walang pagsisisi. Tinanggap niya ang papel ng biktima. Ang lalaking iyon ay hindi na ang anak na pinalaki ko. Ngunit ang kaso ng prosekusyon ay matibay at mapangwasak. Unang tumestigo si Detective Ana Cruz. Ipinakita niya ang mga ebidensya, ang bote ng arsenic, ang mga bank record, ang mga life insurance policy. Sumunod ang medical examiner. Ipinaliwanag niya kung paano gumagana ang arsenic poisoning at kung gaano ako kalapit sa kamatayan. At pagkatapos, si Rosa. Umakyat siya sa witness stand. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Kalmado, matatag. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang mga obserbasyon sa loob ng 3 buwan. Ang kanyang mga hinala. Ang kanyang takot. Ang kanyang pag-aalala. Ang bawat salita niya ay totoo. Ang bawat salita niya ay tumagos sa puso ng lahat ng nasa silid. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay dumating nang ipatugtog sa korte ang mga audio recording. Ang buong courtroom ay natahimik. Ang boses ni Marco at Isabel na tumatawa, na nagpaplano, na nagpapahayag ng kanilang pagkasuklam sa akin, ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Mahal ko kung gaano kakatalino, ang boses ni Marco, pinupuri si Isabel sa pagkalkula ng tamang dosis ng lason. Tiningnan ko ang mga mukha ng mga hurado. Ang ilan ay tila nasusuka. Isang babae sa unahan ang umiiyak. Ang anumang simpatya na sinubukang itanim ng abogado ni Marco ay naglaho na parang bula. Pagkatapos ay ipinakita ng prosekusyon ang handwritten na timeline ni Isabel. Ang malalaking kopya nito ay ipinakita sa isang screen para makita ng lahat. Ang maayos niyang sulat kamay na nagtatala ng aking paghihirap bawat linggo. Hindi lang niya plinano na patayin si Mrs. Reyes, sabi ni Fiscal Sullivan sa hurado. Nasiyahan siyang panoorin siyang magdusa.
Itinala niya ang bawat sintomas na para bang siya ay isang siyentipiko na nagsasagawa ng isang pag-aaral kung paano pumatay ng isang tao sa pinakamabisang paraan. Ang depensa ay sumubok lumaban. Nagpresenta sila ng mga character witness na nagsabi kung gaano kabuting tao si Marco bago niya makilala si Isabel. Ngunit ang kanilang mga salita ay walang bigat laban sa mga recording, laban sa mga litrato, laban sa bote ng arsenic. Ang kanilang huling alas ay isang psychiatrist na nagsabing si Marco ay biktima ng psychological manipulation. Ngunit ang cross-examination ni Fiscal Sullivan ay brutal. Doktor, tanong niya, paano po mapipilit ang isang tao na magnakaw ng 17 milyong piso mula sa kumpanya ng kanyang sariling ina? Paano po mapipilit ang isang tao na sabihin na mahal kita sa taong nagplano ng pagpatay sa kanyang ina? Ang psychiatrist ay hindi makasagot ng diretsyo. Maging ang abogado ni Marco ay tila hindi na komportable. Ang kanilang stratehiya ay gumuho sa harap ng lahat. At dumating ang aking pagkakataon. Ang oras para sa aking victim impact statement. Nanginginig ang aking mga tuhod habang naglalakad ako papunta sa podium. Ngunit nang humarap ako sa lahat, ang panginginig ay nawala. Napalitan ito ng isang kakaibang lakas. Ang pangalan ko ay Eliza Reyes, panimula ko, ang aking boses ay matatag. Si Marco ang aking kaisa-isang anak. Sa loob ng 39 na taon, naniwala ako na mayroong espesyal na kahulugan iyon. Tumingin ako diretso kay Marco. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang paglilitis. Nakayuko siya, hindi makatingin sa akin. Sa loob ng maraming buwan, patuloy ko, dahan-dahan nila akong nilason habang ako ay buong pusong nagtitiwala sa kanila. Ninakawan nila ang aking kumpanya habang isinasama ko sila sa mga mahahalagang desisyon. Kumuha sila ng mga life insurance para sa akin habang pinaplano ko ang kanilang kinabukasan. Pinagtawanan nila ang aking paghihirap habang ako ay nag-aalala sa aking humihinang kalusugan. Ang aking boses ay lalong lumakas. Ngunit ang pinakamasakit, hindi ang lason sa aking katawan. Ang pinakamasakit ay ang lason sa aking puso. Bawat mabuting salita, bawat pag-aalala, bawat yakap, ay isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na idinisenyo para panatilihin akong mahina habang pinaplano nila ang aking kamatayan. Nakita kong nagpupunas ng luha ang ilang mga hurado. At nakita kong nag-angat ng tingin si Marco. Sa isang saglit, akala ko ay nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Akala ko lang pala. Nangako si Marco na aalagaan niya ako pagkamatay ng kanyang ama. Sa halip, pinili niyang talikuran ang lahat ng itinuro ko sa kanya. Hindi lang niya sinubukang patayin ang aking katawan. Pinatay niya ang aking pananampalataya sa isang pagmamahal na walang kondisyon. Huminga ako ng malalim. Nakaligtas ako dahil sa isang babaeng nagngangalang Rosa Martinez. Isang babaeng isinugal ang lahat para iligtas ang aking buhay. Ipinakita niya sa akin na ang tunay na pagmamahal at katapatan ay umiiral pa rin, kahit na nagmumula ito sa mga hindi mo inaasahang tao. Tiningnan ko si Marco sa huling pagkakataon. Pinapatawad kita, dahil ang pagkapuot ay isang lason na mas masahol pa sa arsenic. Ngunit hindi na ako muling magtitiwala sa iyo. At hinding-hindi ko ituturing na ang ginawa mo ay hindi kasamaan. Bumalik ako sa aking upuan at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ko ito. Kapayapaan. 3 araw. 3 araw na naghintay ang buong syudad. 3 araw na nag-deliberate ang hurado. At sa loob ng 3 araw na iyon, hindi ako natulog ng mahimbing. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pag-iisip kung ano ang susunod. Ano man ang maging hatol, alam kong ang buhay ko ay hindi na babalik sa dati. Ang pamilyang minahal ko ay tuluyan nang nawala. Nang bumalik ang hurado, ang katahimikan sa courtroom ay halos nakakabingi. Ang bawat paghinga, ang bawat pagubo ay maririnig. Tumayo ang foreman, isang babaeng may edad na, ang kanyang mukha ay seryoso. Tumingin siya sa hukom at pagkatapos ay sa aking anak. Sa kaso ng conspiracy to commit murder in the first degree, kami,
Ang hurado ay nagpapasya na ang nasasakdal, si Marco Reyes, ay guilty. Isang malalim na paghinga ang kumawala sa mga taong nasa loob. Nakita kong bumagsak ang mga balikat ni Marco. Walang emosyon, walang luha. Isang blangkong pagtanggap sa kanyang kapalaran. Nagpatuloy ang foreman. Sa kaso ng attempted murder in the first degree, kami, ang hurado, ay nagpapasya na ang nasasakdal, si Marco Reyes, ay guilty. Sa kaso ng embezzlement, guilty. Sa kaso ng insurance fraud, guilty. Paulit-ulit, ang salitang guilty ay parang martilyo na pumupukpok sa huling pako sa kabaong ng kanyang kalayaan. Ang mga hatol para kay Isabel ay pareho. Guilty. Sa lahat ng kaso, ang paghatol ng sentensya ay itinakda sa susunod na linggo. Ngunit alam na ng lahat ang kahihinatnan. Dahil sa kalubhaan ng krimen, sa malinaw na premeditasyon at sa motibong pinansyal, pareho silang nahaharap sa iisang kapalaran. Habambuhay na pagkakakulong, walang posibilidad ng parol. Habang unti-unting umaalis ang mga tao sa courtroom, nanatili ako sa aking upuan. Sinusubukang iproseso ang lahat. Ang aking anak ay mamamatay sa bilangguan. Ang batang lalaki na dati kong kinakantahan para makatulog ay gugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa likod ng mga rehas. Lumapit si Rosa sa aking tabi. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng ginhawa. "Ma'am Eliza?" mahina niyang sabi. "Tapos na po." "Oo," sagot ko, kahit na hindi ako sigurado kung ang tinutukoy ko ay ang paglilitis o ang isang mas malaking bagay. Tapos na. Nang lumabas kami ng courthouse, sinalubong kami ng mga kamera at mikropono. Ngunit hindi ko sila pinansin. Naglakad kami ni Rosa ng diretsyo, magkahawak kamay. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na habang ang isang kabanata ng aking buhay ay nagsara sa pinakamasakit na paraan, isang panibagong kabanata naman ang magsisimula. Ang tanong na lang ay kung ano ang gagawin ko sa natitira kong panahon. Hindi ako dumalo sa sentencing. Tama na. Narinig ko na ang sapat na kasinungalingan. Nakita ko na ang sapat na sakit. Ayoko nang bigyan pa sila ng kahit isang onsa ng aking emosyon. Sa halip, ang araw na iyon ay ginugol ko kasama si Rosa. Bumalik kami sa bahay sa Forbes Park sa huling pagkakataon. Ang plano ko ay ilagay ito sa merkado. Bawat silid, bawat pasilyo, ay may mga alaala na nilason ng katotohanan. Hindi ko na kayang manirahan doon. Sa dating kwarto ni Marco, nakita ko ang isang photo album. Mga larawan mula sa masasayang panahon, mga birthday party, mga bakasyon sa probinsya, mga Pasko kung kailan ang aming pagmamahalan ay tila totoo. Tinitigan ko ang mga imahe, sinusubukang pagtugmain ang nakangiting bata sa mga litrato sa lalaking sinentensyahan na mamatay sa kulungan. "Ma'am Eliza," sabi ni Rosa mula sa may pintuan. "Ayos lang po ba kayo?" Isinara ko ang album. Iniisip ko lang kung saan nagsimulang magkamali ang lahat. Kung kailan tumigil si Marco sa pagiging anak na pinalaki ko at naging isang taong kayang planuhin ang aking pagpatay. Marahang lumapit si Rosa. "Siguro po, hindi na mahalaga kung kailan ito nangyari. Siguro po, ang mas mahalaga ay kung ano ang gagawin ninyo ngayon." Tama siya. Pwede kong gugulin ang natitirang buhay ko sa pag-iisip at pagsisisi. O pwede akong pumili na mag-focus sa pagmamahal at katapatan na umiiral pa rin sa mundo. Ang uri ng relasyon na ipinakita sa akin ni Rosa. Nang gabing iyon, sa aking hotel suite, gumawa ako ng 2 tawag sa telepono. 2 tawag na huhubog sa aking bagong kinabukasan. Ang una ay sa aking abogado. Inutusan ko siyang magtayo ng isang charitable foundation, isang pundasyon na ipapangalan kay Rosa, ang Rosa Martinez Foundation for the Elderly, isang organisasyon na nakatuon sa pagprotekta sa mga matatanda mula sa pinansyal at pisikal na pang-aabuso ng kanilang sariling pamilya. Ang pangalawang tawag ay kay Rosa mismo. "Rosa," sabi ko nang sagutin niya ang telepono, "mayroon akong isang alok para sa iyo. Magsisimula ako ng isang bagong kabanata ng aking buhay at gusto kong maging bahagi ka nito.
Isang sandali ng katahimikan. Hindi bilang aking kasambahay Rosa, kundi bilang aking partner. Narinig ko ang isang hikbi sa kabilang linya, at pagkatapos ang kanyang boses basag ngunit puno ng emosyon. Ma'am Eliza, isang malaking karangalan po. Sa gabing iyon, sa gitna ng mga guho ng aking dating buhay, nagsimula akong magtayo ng bago. Isang buhay na hindi nakabatay sa dugo, kundi sa pagpili. Isang buhay na hindi nakabatay sa obligasyon, kundi sa pagmamahal. Isang buhay na may bagong pamilya at isang bagong layunin. 10 taon. 10 taon na ang lumipas mula noong umagang iyon ng Oktubre. Ako ngayon ay 74 na taong gulang na. At habang nakaupo ako sa aking hardin sa aming bagong bahay sa Ayala, Alabang, pinapanood ang pagsikat ng araw, masasabi ko ng may buong katapatan. Ito ang mga naging pinakamakahulugang taon ng aking buhay. Ang bahay kung saan sinubukan akong patayin ni Marco ay naibenta sa loob lamang ng ilang buwan. Hindi ko na kinayang tumapak pa roon. Sa halip, kami ni Rosa ay nakahanap ng isang magandang tahanan. Sapat na ang layo sa Maynila para makaramdam ng bagong simula, ngunit sapat ang lapit para ipagpatuloy ang aming gawain sa pundasyon. Si Rosa ay nakatira sa guest house, bagaman ang salitang bisita ay matagal nang nawalan ng kahulugan. Siya ay pamilya. Sa edad na 72, ang kanyang buhok ay kulay pilak na, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Bawat umaga, sabay kaming nagkakape. Isang ritual na naging angkla ng isang relasyong mas malalim pa sa dugo. Ang aming pundasyon, ang Reyes Martinez Foundation, gaya ng iginiit kong ipangalan dito, ay lumago ng higit pa sa aking inaasahan. Ang nagsimula bilang isang paraan upang isalin ang aking pighati sa isang layunin, ay naging isang pambansang organisasyon na may mga opisina sa 12 estado. Nakatulong na kami sa pag-usig ng mahigit 300 kaso ng elder abuse. Nakarecover ng milyon-milyong piso na ninakaw na ari-arian. At nakalikha ng mga support network para sa mga biktimang akala nila ay wala na silang matatakbuhan. Si Rosa ang aming national director, bagaman nagbibiro siya na siya lang daw ang executive director na nagpupumilit pa ring mamalengke mag-isa. Alam ko na kung anong nangyayari kapag nagtitiwala ka sa maling tao, sabi niya, na may ngiti na hindi kailanman nawala ang init. Ang aming trabaho ay nagdala sa amin sa mga kwento ng sakit at pighati araw-araw. Mga anak na hinuhuthot ang bank account ng kanilang mga magulang. Mga caregiver na nagnanakaw ng gamot. Mga kamag-anak na ikinukulong ang kanilang matatandang kaanak. Ngunit ipinakita rin nito sa amin ang tibay ng espiritu ng tao. Nakakilala ako ng mga 90 anyos na lola na nagsimulang muli matapos mawala ang lahat. Napanood ko ang mga 80 anyos na lolo na buong tapang na tumestigo laban sa kanilang sariling mga anak. 3 taon na ang nakalipas, binuksan namin ang Rosa Martinez Crisis Center, isang pasilidad kung saan maaaring manuluyan ang mga biktima habang iniimbestigahan ang kanilang mga kaso. Umiyak si Rosa nang ilantad namin ang pangalan niya sa karatula. Hindi ko po ito deserve, sabi niya. Rosa, sabi ko sa kanya, iniligtas mo ang buhay ko noong kaya mo namang manahimik. Isinugal mo ang lahat. Kung hindi iyan karapat-dapat sa pagkilala, hindi ko na alam kung ano pa. Noong nakaraang buwan, natulungan namin ang isang 78 taong gulang na babae na si Margaret. Ang kanyang anak ay pinepeke ang kanyang pirma sa mga tseke. Nang makaharap niya ito, sinabihan siya ng anak na nagkakaroon na siya ng demensya, na hindi na niya mapagkakatiwalaan ang sarili niyang memorya. Akala ko po ay nababaliw na ako, sabi sa akin ni Margaret. Ang sarili kong anak, sinasabi niya na nag-iimbento lang ako ng mga bagay. Ganyan talaga ang mga nang-aabuso, sagot ko. Naaalala kung paano binaliwala ni Marco ang aking mga alalahanin sa kalusugan habang unti-unti nila akong nilalason. Pinagdududa ka nila sa iyong sariling pag-iisip para hindi ka magtiwala sa iyong nakikita. Ang motto ng aming pundasyon ay naging hindi ka nag-iisa. Dahil ang pag-iisa ang pinakamabisang sandata ng mga nang-aabuso. Hindi ko na muling nakita si Marco. Sumulat siya mula sa bilangguan sa loob ng ilang taon,
ngunit ibinalik ko ang lahat ng hindi binubuksan. Walang anumang salita ang makakapagbago sa kanyang ginawa. Namatay si Isabel sa bilangguan 3 taon pagkatapos ng kanilang hatol. Wala akong naramdaman. Minsan, may nagtatanong sa akin kung pinatawad ko na ba ang aking anak. Matagal na, sagot ko. Ang pagpapatawad ay para sa aking sariling kapayapaan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangailangan ng pakikipag-ayos. Maaari ko siyang patawarin habang pinipili na wala siya sa aking buhay. Ang pundasyon, ang aking bagong pamilya, si Rosa. Si Detective Cruz, na ngayon ay nasa aming Board of Directors. Ang aking hipag, ang kapatid ni Carlos, na muli kong nakaugnayan. Sila ang pamilyang pinili ko. Ang kape na dapat sana'y pumatay sa akin, ang naging mitsa para sa pinakamakahulugang kabanata ng aking buhay. Bawat umaga, habang nagkakape kami ni Rosa, bawat araw, habang tinutulungan namin ang isa pang biktima. Bawat sandali na pinipili namin ang pag-asa sa halip na pagkapuot, iniinom ko ang tasa ng kaligtasan, ng layunin at ng tagumpay. Ako si Eliza Reyes, nakaligtas sa tangkang pagpatay, tagapagtatag ng isang kilusan, at isang ina sa isang pamilyang aking pinili, hindi minana. Ito ang buhay na nilaan para sa akin. Ang araw ay sumisikat na, at ang ginintuang liwanag nito ay yumayakap sa aking hardin. Ang amoy ng kapeng barako ay humahalimuyak sa hangin. Sa aking tabi, nakaupo si Rosa, ang aking kaibigan, ang aking kapatid, ang aking pamilya. 10 taon na ang lumipas. Ngunit ang aming ritual tuwing umaga ay hindi nagbabago. Sa edad na 74, mas masasabi kong buhay ako ngayon kaysa noong ako ay 64. Noon, ang buhay ko ay umiikot sa isang kumpanyang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngayon, ang buhay ko ay nakasentro sa isang layunin na hindi matutumbasan ng anumang halaga. Ang pundasyong itinayo namin mula sa abo ng aking pamilya ay isa ng kanlungan para sa mga nalimutan at inaabuso. Bawat liham ng pasasalamat na natatanggap namin, bawat luha ng ginhawa mula sa isang lolang natulungan namin, bawat kwento ng pagbangon mula sa pagtataksil, ang mga iyon ang aking tunay na yaman. Si Marco ay nasa bilangguan pa rin. Wala na akong balita sa kanya at pinili kong manatiling ganon. May mga gabing napapanaginipan ko pa rin siya. Ang batang lalaki na may mga ngiti sa kanyang mga mata. Ngunit pagkagising ko, tinatanggap ko ang katotohanan. Ang batang iyon ay matagal nang nawala. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, at ang pagmamahal sa alaala ng isang tao ay hindi nangangahulugang kailangan mong panatilihin ang taong nanakit sa iyo sa iyong buhay. Minsan, tinanong ako ng isang batang reporter, Mrs. Reyes, kung maibabalik niyo po ang panahon, ano po ang babaguhin ninyo? Tiningnan ko siya at ngumiti ako. Walang-wala, sagot ko. Dahil kung walang pagtataksil, hindi ko makikita ang tunay na katapatan. Kung walang sakit, hindi ko mahahanap ang tunay na layunin. Kung walang lason sa tasa ng kape, hindi ko sana natikman ang tamis ng isang buhay na inilaan para sa iba. Ang aking dating buhay ay tungkol sa pagpapalago ng pera. Ngayon, ang aking buhay ay tungkol sa pagpapagaling ng mga sugatan. Ito ang aking pamana. Hindi ang mga gusali o ang mga bank account, kundi ang bawat buhay na aming nahawakan, ang bawat lola at lolo na muling natutong magtiwala, at ang paniniwala na sa bawat kasamaan sa mundo, laging mayroong isang Rosa na handang isugal ang lahat para sa tama. Sinubukan nilang nakawin ang aking buhay para sa pera. Sa huli, sila ang nawalan ng lahat, at ako ang nagkamit ng isang bagay na mas mahalaga. Kapayapaan. At habang iniaabot sa akin ni Rosa ang aking tasa ng kape, isang tasa na puno ng init at pagtitiwala, alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ang bawat paghigop ay isang pagdiriwang sa simpleng himala ng pagiging buhay. At ngayon, kayo naman ang aking tatanungin, kayo na sumama sa aking paglalakbay. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa aking kalagayan?
Naranasan niyo na ba ang isang bagay na katulad nito? Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento sa comment sa ibaba. Gusto kong marinig ang bawat isa sa inyo. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.